Alam nyo mga idol kung ano ang best game ni Alex Len ngayong season? Nung umiscore siya ng tumataginting na 8 points, 5 rebounds, 2 assists, and 1 block nung November 2024. Yes po mga idol. Kaya hindi po natin i-hype itong pagkuha ng Lakers kay Len gawa nung sa dati niyang team, yan na ang best game niya statistically ngayong season at 12 minutes lang po siyang naglaro nun. Dito makikita natin si Len na sasaluhin ang bola sa may elbow. Kaya natin to sinasama kasi may mga plays din po ang Lakers na yung big man ay andito sa elbow at kinakailangan niyang maging scorer dito o i-handoff ang bola sa kakampi. At sa laro na ito ay napansin natin laging ginagawa rin po nila ito sa sistema ng Kings nung mga panahon na ito. Iba pa kasi yung coach nila niyan. Kaya i-expect nyo rin na if maglalaro na nga sa Lakers to ay magaganyan nga rin sila paminsan at ang posibleng mapapasahan niya ay sina Reeves o Luka. Non-shooting big man din po itong si Len, hindi yan nagtititira sa tres kaya lagi yang magro-roll sa basket. This time, nag-short roll sila at nahanap niya ang shooter sa labas. Ngayon pa lang mga idol, sinasabi ko na sa inyo may dahilan talaga kung bakit bago siya mapunta sa Lakers ay winave siya ng Wizards kahit nakakakuha lang sa kanya sa pamamagitan ng trade. Kasi kung malakas naman talaga yan at may future siya sa team, bakit naman siya bibitawan, di ba? At hindi po ito ang unang beses na na-wave siya. Noong 2021 ay winave din po siya ng Toronto Raptors. Kaya huwag kayong mag-e-expect gaano sa kanya. I-manage nyo yung expectations nyo. Yung ganitong klaseng mga big man laging may puwang talaga sa laro nila. At makikita natin si JC na ganito lang dinaanan si Len para makapasok. Again, dito nilampasan lang din siya ni Clarkson nung umangat to sa kanya. So yan baka sabihin ng iba dito, hinahype natin. Pinapakita nga natin yung mga pagkukulang sa kanya. Kaya nakascore na naman ng Jazz sa pagkakataon na ito. So very limited lang din talaga yung bilis nito ni Len. Kapwa pa niya big man to pero naka-atake pa rin si Flip off the dribble. And gusto mo naman din na challenge pa rin niya to. Pero yan nga, na-poster pa siya. Ang may expect nyo talaga sa kanya ay ganito, magsiset ng screen para sa ball handler at magro-roll. Typical na trabaho ng isang role player na big man sa NBA. Feel ko magiging okay naman din ang trabaho niya kung ganyan. Maging big body lang din siya sa loob at sulitin yung ganitong mga second chance points. Sa pagkakataon po na ito ay si McLaughlin ang kanyang katambal sa pick play. Pero sa Lakers, si Luka yan o si LeBron o si AR na mga far more better pick and roll operators kesa kay McLaughlin. Wala naman din aalalahanin gaano si Len sa opensa, tamang ganito lang siya. Kung mapapasahan, okay, score sa loob or i-kick out. Mapadali lang talaga ang kanyang trabaho kasi nga mga the best in the league ang magpapasa sa kanya. May mga negatibo sa kanya sa depensa mga idol pero meron din namang mga positibo. Actually, hindi ko naman masasabing positibo talaga to kasi expected mo nang ginagawa ng big man mo yun. Since yung big man ng kalaban din ay non-shooter na si Eubanks, nag-decide siya na tumulong sa loob kasi yun din ang pangunahing trabaho talaga niya. Kaya naprotektahan niya ang loob, after ilang mga segundo, tumapat naman siya kay JC pero ngayon naman po ay nasa ilalim na. So dama mo naman din ang length niya sa loob kaya in-adjust ni Clarkson tong tira niya. Ganyan din, epektibo naman siya na rim protector basta nandun lang siya sa ilalim. Kasi yung mga Anthony Davis at Wemby ng mundo, kaya pang sumabay sa labas and at the same time ay mag-rim protect. Pero sa Len, ayan nga, laterally challenged din pero kung kunwari naka-zone ang Lakers, dyan siya pinaka magiging effective na rim protector. Tapos ito muli yung sinasabi natin kanina na sa sistema ng Kings, yung mga big man ay ganitong nagbibigay ng handoff. May ganito rin pong play ang Lakers at maaari siyang gamitin sa mga yon pero feel ko more on sa pick and roll talaga siya magagamit. Pero imagine nyo na lang din si Luka or Reeves yung binibigyan niya ng handoff, malamang ititira na nila to. Itong si McLaughlin nga lang ay hindi gaanong shooter kaya hindi niya binira. Yung pagiging big body pa lang din niya mga idol ay makakatulong na kina LeBron pati Luka. Ang tanging gagawin na lang niya pagka handoff ay mag-roll to the basket. Dito nga si Fox ay nakapag-floater pa buhat nung pasa niya. May mga hustle plays din siya tulad nito na expected naman din sa kanyang makipagbanggaan sa ilalim at hindi naman din niya makukuha yung rebound pero dahil nga sa kanya, dahil tumesting pa rin siya makakuha ng board edi hindi nakuha ng klaro ng kalaban ang bola at nabalik sa kanilang team. So yun mga idol, sa nakikita ko at base na rin sa mga rotations si Coach JJ Redick lately, feel ko hindi ito maglalaro every game lalo na kung parang fast-paced team ang kalaban. Maaring mali ako mga idol pero magandang mayroon ka ring Alex Len na nag-aantay sa bench para kung kailangan ngang humugot ng malaki ang Lakers ay may veterano silang big man na masasalta. For sure, magbebenepisyo siya na kampi niya sina Luka at LeBron kaya kung sakaling maglalaro nga to ay gamit na gamit sa pick and roll play yan. Hindi man siya perfect na sentro na pang first 5 talaga ay pwede na rin yung option kung may injuries or need ng big body sa loob. Kaya para sa inyo, good signing ba ito para sa Lakers mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na
rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.